morning. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic, again, flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kaagad. Sinama, pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay gumuho lahat ito, bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. Now, the project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less, 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. In terms of the effect on businesses, because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. Now, we will go to the next site. Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting sa corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan eh. Pero ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. Kaya pagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong, and I'm not just talking to local government officials, kahit sino. Basta't may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspeksyon natin, kung may problema, ayusin natin ang problema. Hindi na po sila makapagtrabaho yung mga tao dito kasi ang ikinabubuhay namin dito lang din po. Tapos pagka nagkukulaps po yung mga bato dito, at saka lumalaki yung tubig dito sa ilog, naapektuhan po yung mga tao, hindi sila makapagtrabaho. Mahirap po kasi itong daanan po, ito ang dinadaanan ng halos papunta doon hanggang po sa Kampuan. Sana po maayos na po at saka malagyan po ng alalay, kumbaga dyan po sa baba, malagyan po sana ng alalay para pagka may bumagsak po na mga lupa, hindi siya madaling mag-collapse ngayon. At saka yung kalsadang to, kasi hindi siya purong kailangan malagyan po ng alalay doon sa baba po para hindi na po magkakaroon po ulit ng parang siwang doon sa baba. Kay Apo President po, maraming salamat at tinutukan niyo po dito sa Kinon Road. At sana po ituloy-tuloy ninyo pang mga project dito at tutukan po yung mga nangungurakot po ng mga budget ng mga kalsada natin. At saka sa flood control po. Yung epekto, walang makadaan. Yung maghanap buhay, hindi makadaan. Yan na bahay na lang. Kasi walang daanan. Puno na yung kalsadang, yung kabilang, yung dito, puno na. Dapat yung kay Pangulo, kung pwede sana, itong mga kontraktor, kapag mag-umpisa ng kontrata, mabantayan para mag-standard yung next, hindi sub-standard. Kasi sayang natin sub-standard kapag may kunting guho, hindi matibay. Kung ginawa ng sub-standard ay sayang yung pira. Yung
mabuti yung mga kontraktor, yung may maiwan, may ilagay sa bulsa, yung mga tao hindi kontraktor, wala na, kawawa. Kailangan dapat may mangbantay sa mga kontrata para maayos, maputi. Kung pwede sana, yung tunnel na madugtungan hanggang doon kasi kung baka may guhom, dito sa ilog na lang, hindi mapuno sa kalsada, pwedeng makadaan yung mga tao kung mag-diriso yung tunnel. Kasi kung yan lang, kapag gumuho ng buhangin lahat to, walang makadaan. Pati tao walang makadaan.